mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Senador Joel Villanueva, Jigo Estrada, Congressman Zaldico at iba pa pinakakasuhan na ng NBI. Mga bank account nila pina-freeze na rin ng AMLAC. Estrada at Villanueva mariing inalmahan ang mga akusasyon sa kanila. Si Senator Jinggoy bumalag sa patama raw sa kanya ni Senator Kiko Pangilinan. Kung yung Napoles cases nauwi dun sa halip na absuelto, kulong, baka hindi na nangyari itong mas malaking kurakot. Sino ba pinatatamaan mo? You're a lawyer. You shouldn't be talking that way. Ito pa ang isa, face-to-face ng President at ex-chairman ng Blue Ribbon, Lacson versus Marcoleta. Don't question my opinion. I am not questioning your opinion, Mr. Chair, but you are the chairman of this committee. An investigator. We are investigating. Away kagad tayo rito. Mga hinuling nag-riot sa protesta sa Maynila, tinorture daw ng mga pulis. Pero ang PNP, pinabulaanan ang umano'y police brutality. Super bagyong Nando, nakalabas na ng PAR. Bagong bagyong Popong, tutumbukin ng Kabikulan at Eastern Visayas. Eto na nga. Premiere night ng action-packed na pelikula ni Piolo Pascual at Kyle Shari na The Ride. Sisilipin natin live. Nagkasagutan sina Senador Ping Lacson at Senador Marcoleta sa pagdinig tungkol sa anomalya sa flood control projects. Gusto ni Marcoleta na maipasok sa Witness Protection Program ang mga diskaya. Derechahang tanong ni Lacson, bakit tila protective si Marcoleta sa mga diskaya? Nasa frontline ng balitang niya, si Mayan Los Baños. So don't question my opinion. I am not questioning your opinion, Mr. Chair, but you are the chairman of this committee. You are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your Kaya nga sinasabi ko sa inyo an investigator. We are investigating. Away kagad tayo rito. Simula pa lang ng hearing kaugnay sa maanomalyang flood control projects, nagkainitan na agad sina Blue Ribbon Chairman Panfilo Lacson at Senator Rodante Marcoleta. Ang ugat ng bangayan ang pag-question ni Marcoleta sa integridad ng investigasyon. Nauna na kasing sinabi ni Lacson sa isang panayam na mas karapat dapat ipasok sa Witness Protection Program si dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Kumpara sa mag-asawang kontratista na sina Curly at Sara Diskaya. Gate ni Marcoleta, may karapatan bang manghusga agad si Lacson at tumatayong chairman ng komite kung sino ang dapat isailalim sa Witness Protection Program? Still investigating. Sinuspindi ni Lacson ang hearing pero patuloy pa rin ang mainit na sagutan ng dalawang senador. Matatanda ang si Marcoleta ang dating chairman ng Blue Ribbon bago siya pinalitan ni Lacson. The point is, an investigator cannot be judged at the same time. Do not judge. No, ang importante rito is the objectivity, sinasabi ko na tayo. Are you trying to steal the show? No. I am raising prejudicial questions. Ilang saglit pa, nagbitaw ng maanghang na banat si Lacson. Why are you so protective of the Discayas? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Pwede ba natin i-record ito? Palagi niyong sinasabi, I am protective of the Discayas. Harapan namang kinumpronta ni Marcoleta si Curly Diskaya kaugnay sa mga isyong may isa umunong mambabatas na nanghingi ng 1 bilyong piso sa mga Diskaya. Meron po kasing isang taong nagsabi, nag-intriga, nagpalabas ng kung anong klaseng intriga, na ako raw po, o maring hindi ako, isa raw mambabatas ang lumapit sa Diskaya, humihingi raw po ng 1 billion pesos. Para po yatang nagkasundo sa 120 million na lang. Mr. Diskaya, meron bang pagkakataon ako nagpahaging sa iyo ng kahit ano pa? Wala po talaga.
Maliban kay Lacson, kinumpronta rin ni Marcoleta si Justice Secretary Boying Rimulya sa mga nauna nitong pahayag na dapat munang ibalik ng mga diskaya ang kinuha umano nila sa Kaban ng Bayan bago maging state witness. Nanindigan naman dyan ang kalihim. It is not my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am operating... The arbiter Sir, is can I the speak, law. sir? May I speak, sir? Yes, you I'm operating, sir, it can come before or after, sir. Huwag po ninyong babaguhin ng batas. The gravity of this financial crime cannot be underestimated. And that the more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that. Alam mo, nakikinig I'm very sorry, sir. Bansa. Also, sir, I'm very sorry too, if you do not agree with me. Sa naturang pagdinig, inamin ng mag-asawang diskaya na sa bidding pa lang, nagkakadayaan na. Ang nananalo sa bidding-biddingan na ito ay ang mga may kapit sa mga matataas na opisyal. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Matinding baha, gumuhong lupa at mga tipak ng bato ang namerwisyo sa Benguet na hinagupit ng Super Typhoon Nando. Isa ang patay sa gitna ng highway. Live mula sa Tuba, Benguet, nasa Frontline ang balitang yan si Gio Robles. Gio, anong update dyan? Cheryl, 3 na ang nasawi sa kasagsagan ng pananalasa ng Super Typhoon Nando base sa datos ng NDRRMC. At kabilang nga sa mga casualty ay ang driver ng 4 na sasakyan na natabunan ng lupa. Gaya sa makikita mo sa likuran ko, isa yung van na ito, sa likuran niya merong SUV, merong Ford Ranger at may sa hindi kalayuan may oil tanker na napadaan lang nang magkaroon ng landslide. Narito ang report. Boss, may tao pa rito, may tao pa! Kuha ang video na ito ilang segundo matapos gumuho ang lupa sa gilid ng bundok sa Tuba, Benguet sa kasagsagan ng hagupit ng Super Typhoon Nando nitong Lunes. Saktong napadaan ang ilang sasakyan sa kahabaan ng Marcos Highway sa Barangay Poblacion nang magkaroon ng landslide. Ala, patulong po, 22 ba? Patulong po, NDRRMO, Tuba. Grabe po, casualty dito. Agad dumating ang mga rescuer na nahirapan sa pagkuha ng mga biktima na natrap sa loob ng sasakyan. Pagdating namin with my team sa site, nahirapan kaming mag-penetrate doon sa impact site mismo kasi yun nga sa cause yung unang landslide pa muna, nakakatakot i-cross yun kasi nga nagbabagsakan pa yung bato. Yung mga responders, nakita nila yung mga victims, yung iba nasa loob ng sasakyan. Yung iba naipit, yung iba nasa gilid na nandun na sila sa may stalls banda. Patay ang 67-year-old na driver ng isang SUV na may dadalawin lang sana na kaanak sa Baguio. Habang 7 iba pa ang nasugatan, karamihan mga senior citizen. 4 na sasakyan ang nabagsakan ng lupa. Gaya dito sa likuran ko, ito yung van na napadaan lang sa mga oras na magkaroon ng landslide, basag ang salamin at pinasok na rin yung ng lupa. Ang loob nito, kung makikita ninyo, nagkayupi-yupi na. At kasabay ng van na yan na napadaan lang, ito naman yung SUV na parang nilukot na papel. Kung makikita ninyo, nagkayupi-yupi at hindi na mapapakinabangan ang mga sasakyan na nadamay sa landslide. Ayon sa mga residente, ito ang unang beses na nagkaroon ng pagguho sa kanilang lugar. Sobrang malakas, kaya nung isa-isa, lumabas na kami, hindi ko pala alam yung kasama namin nandyan, natabunan. Samantala, nalubog muli sa baha ang strawberry farm sa La Trinidad. Problemado tuloy ngayon ang mga magsasaka dahil sa mga nasira nilang pananim. Cheryl, sa mga oras na ito ay pabugso-bugso ang malakas na ulan pero wala namang malakas na ihip ng hangin na nararanasan tayo dito ngayon sa Tuba, Benguet. Samantala, nagpaalala ang MDRRMO sa mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho lalo na ngayong gabi dahil patuloy pa rin po yung naitatala na mga pagguho. Actually, Cheryl, simula kaninang umaga ay around the clock nga yung clearing operation sa mga debris. Lupa yan na may halong putik, bato at mga puno mula po yan sa mga bundok. Cheryl, balik sa'yo. Maraming salamat, Gio Robles.
Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga maiinit na showbiz balita ngayong Martes. Full support sa premiere night ang solid Ash Dress fans para sa kauna-unahang movie ng tambalang Ashton Olviga at Andres Mulak. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Marfori. Ragasa kung ragasa ang mga hardcore Ash Dress fans sa mall na ito sa Mandaluyong. Napuno ang red carpet at sinihan bilang suporta kina Andres Mulak at Ashton Olviga para sa first ever movie project nila. Ang minamahal, 100 bulaklak para kay Luna. Si Andres naging emosyonal pa. Umiiyak si Andres! Di pa. No. Sabi mo hindi! Iiyak mo siya! Habang naglalakad kami, sabi niya, nagsingkin na sa'yo? Hindi ba? Sa kanya din, hindi ba? Present sa premiere night ang mga mahal sa buhay ng Ash Dress. Kabilang na ang buong Mulak family. Sabi nga ni na Andres at Ashty, regalo rin nila ang pelikula sa kanilang mega fandom. It's been a ride, but it's just the beginning and there's a lot more to come. So... Showing ng pelikula nila sa mga sinihan simula bukas. Nagbabalita mula sa frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod, Bryce Hernandez, mayroon daw 36 bank accounts na may kabuuan transaksyon na higit kalahating bilyong piso. At lolo sa La Union nalunod sa ilog sa kasagsagan ng super bagyong Nando. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Inagupit ng malakas na ulan at hangin ang mga probinsyang dinaanan ng super bagyong Nando. Kabilang ang mga mangingisdang stranded sa ilog at meron pang namuong buhawi. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Halos tangayin ang mga gamit sa bahay na yan dahil sa lakas ng hangin sa Santa Maria, Ilocos Sur. Sa barangay Magnanay sa parehong bayan, may namuo namang buhawi. Sa may Buaya River sa bayan ng Salcedo, nasagip ang 4 na mangingisdang na-trap matapos tumaas ang tubig sa ilog. Nagsagawa naman ng emergency evacuation ng lokal na pamahalaan sa Ilocos Norte. Bigla kasing tumaas ang tubig sa lugar dahil sa walang patid na ulan. 3 pamilya ang nasagip, kabilang ang 6 na bata. Ang Sabtang Batanes naman na nakaranas ng signal number 5 dahil sa super bagyong Nando, malakas na hangin at ulan ang nanalasa. Naglalakihang alon naman ang gumising sa mga residente malapit sa Boulder Beach sa bayan ng Basco. Halos umapaw naman ang Chico River sa Bontoc Mountain Province dahil sa walang tigil na ulan. Sa La Union, bangkay nang natagpuan ng isang lolong nahulog sa ilog noong kasagsagan ng ulan. Ayon sa NDRRMC, mahigit 35,000 na pamilya o 123,000 ang apektado ng pinagsamang epekto ng super bagyong Nando, bagyong Mirasol at Habagat. 3 ang nasawi, 9 ang sugatan, habang 5 ang nawawala. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.
Weather update tayo mga kapatid, kasabay nga ng paglayo nitong Super Typhoon Nando, meron tayong panibagong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga ang bagyong Opong. Ito nga bagyong Nando ay palayo na sa ating bansa pero yung kanyang panglabas na kaulapan at wind field ay sumasabit pa rin po dito sa ilang bahagi ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon. Samantalang yung habagat naman ay nagpapaulan dito po sa mga areas na malayo sa mismong bagyong Nando. Ito po ang ating panibagong bagyo ay kanina, alas 4 ng hapon, yan po ay nakapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at nabigyan nga ng local name na Opong. Ang bagyong Opong po ay huling namataan ng Pag-asa sa lying around 1,045 kilometers east ng northeastern Mindanao. Ito po ay nasa tropical depression category na may taglay na lakas na hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna. At kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 70 kilometers per hour. Ito pong bagyong Opong ay kumikilos pa west-southwestward o pasubsob ng bahagya sa bilis na 10 kilometers per hour. Pero inaasahan natin na kakabig muli yan pataas at babaybayin itong eastern section ng Visayas patungo, tutumbukin itong direksyon ng eastern Visayas at Bicol region. As early as Thursday, mararamdaman na po natin ang mga pag-ulan. Ito pong bagyong Opong dito sa eastern Visayas. Kasama po dyan itong eastern section ng Bicol region. Pero sa darating po na Biyernes hanggang Sabado, doon natin mas mararamdaman ang epekto nitong bagyong Opong. Sa malaking bahagi na po yan ng Visayas at Bicol region, kasama na po dyan ang Mimaropa dahil posible pong tumawid ito pong bagyong Opong. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa hanggang severe tropical storm ito pong bagyong Opong. At sa ngayon, medyo malawak pa yung ating uncertainty pero ang sigurado natin ay maaari pong o halos mataas po ang tsansa nitong maglandfall o tumama sa lupa at tumawid sa ating bansa. Kaya ngayon pa lang, paghanda na po natin ang mga posibleng magiging epekto sa pagtawid nitong bagyong Opong dito sa ating bansa. Sa kasalukuyan, malayo pa po yan at wala pang direktang epekto sa atin. Ang nagpapaulan po sa malaking bahagi ng Luzon ay ang ating habagat o southwest monsoon, particularly dito sa western section nito. Sa western section nito, kasama po dyan ang Zambales, Bataan, Pangasinan, Benguet, kasama po dyan ang Baguio City. Pero maulap din po ang panahon natin sa malaking bahagi ng Central Luzon, kasama na rin po dyan ang Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at kung minsan meron tayong mga malalakas na pag-ulan dulot ng mga thunderstorms. Ganun din po sa mga areas ng Cavite, Batangas at areas ng Mimaropa. Magpapatuloy po yung epekto ng habagat bukas. Although mababawasan po yan, meron pa rin tayong mga matataas na tsansa ng pag-ulan dito sa western section ng Luzon. Dito nga sa Metro Manila, kung mapapansin natin, mas nagiging maulap po ang panahon natin at possible po yung mga mayang mga pag-ulan at kung minsan malalakas na bugso ng pag-ulan yan dahil pa rin po yan sa epekto ng ating habagat at kung minsan meron din pong malalakas na hangin. Bukas mababawasan po ang epekto dyan, makakaasat po tayo na tumitigil naman po yung ating pag-ulan pero posible pa rin po yung ating mga scattered at kalat-kalat na pag-ulan, particularly tuwing sumasapit ang hapon at gabi. Kaya mag-ingat po tayo at mag-ready po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pag-ulan na ito. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Susunod, mahigit 20 maleta ng pera na isinakay sa 7 van, dineliver daw ni Bryce Hernandez sa isang hotel para kay Zaldico. At bangkang pangisda tumaob sa gitna ng pananalasa ng super bagyong Nando. 3 ang patay. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Aabot daw sa mahigit 8 bilyong piso ang natanggap umanong kickback ni Congressman Zaldico mula sa flood control projects. Ayon kay dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, cash nila itong hinahatid sa bahay at penthouse ng kongresista. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Ang litratong ito ng limpak-limpak na pera sa lamesa ay inayos daw ng ilang DPWH officials para mapunta sa bulsa ni Congressman Zaldico. Sa pagsisiwanat sa Senado ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, sinabi niyang siko ang nasa likod ng bilyon-bilyong pisong budget insertion para sa flood control projects. Mula sa 2022 hanggang 2025, 426 projects daw na nagkakahalaga ng higit 35 billion pesos ang ibinaba umano ni Ko sa Bulacan. Ang kapalit, 20 hanggang 25% na kickback umano
o kabuuang 8.75 billion pesos na mismong si Alcantara pa raw ang nag-deliver sa hotel o bahay ni Ko sa Pasig. Pera na nakalaan para kay Kong Saldi dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghahatid na hinihinging porsyento ng Kong Saldi sa iba't ibang tao. Maging ang dating DPWH Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez, minsan na rin daw nakasama sa pag-deliver ng kickback umano para kay Ko sa penthouse ng isang hotel sa Taguig. Nakalagay raw ang limpak-limpak na pera sa loob ng 20 maleta. Sa mga van po, kung di po ako nagkamali, mga 6 o 7 van po yung gamit namin nun. 7 van. Bakit? Ilang maleta ba yung ilang bilyon na yon? Ang laman po ng isang maleta nasa 50 million po. Mahigit po sa 20 maleta, Your Honor. At 50 million? Opo, Your Honor. So mga 1 billion po yon. Galing ang pera sa mga advance na bayad ng mga kinuhang kontratista sa mga proyekto na kalaunay magiging ghost project o substandard. Pati si dating DPWH Yusek Roberto Bernardo idinadawit sa paghatid ng kickback. Sa akin pong boss, na nabanggit po nung nakarang hearing ng aming kasama, Undersecretary Roberto Bernardo po. Noong 2023 hanggang 2025, umabot daw sa higit 6 billion pesos ang proyektong ibinaba di umano ni Bernardo sa 1st District ng Bulacan. Ang pinakamalaking kickback dyan, 25% o 1.5 billion pesos sa kung sino man ang proponents. Ulit, kung hindi substandard, ghost ang proyekto. Hindi lang sina Bernardo at Ko, kundi pati raw ang ilang senador ay nakinabang din sa anomalya. Sina dating Senador Bong Revilla at Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada na una nang itinanggi ang paratang. Kwento ni Alcantara, humiling noon si Villanueva ng proyektong multipurpose building na gagastusan ng 1.5 billion pesos. Pero hindi raw ito napagbigyan. Nauwi daw sila sa flood control projects na ginastosan ng 600 million pesos. 25% dyan ang ibinigay raw sa tauhan ni Villanueva. Si Alcantara ulit ang nag-deliver. Ang halagang 150 million dila ko sa rest house sa Barangay Igulot, Bukay, Bulacan, na iniiwan ko po sa tao niya na ang nagangalan lang pong Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. Samantala, wala namang direktang pakikipag-usap si Alcantara kay Senator Estrada. Pero meron daw siyang isinumiting proyekto para sa 355 million pesos na pondo ng senador na nailusot din sa budget. Noong 2024 budget din, nagkaroon daw ng singit sa pondo para sa 3 proyekto sa Bulacan na itinuro raw ni Bernardo na para kay nooy Senator Bong Revilla. 30% daw niya nang ibinigay kay Revilla na tumakbo noon para sa re-election sa Senado. Dawit din sa pag-identify ng flood control projects noong 2022 si dating Congresswoman Mitch Cahayon Uy. Dahil daw sa bigat ng mga akusasyong nakasaad sa nilagdaang salaysay ni Engineer Alcantara, pinayagan siya ng Senado na pansamantalang lumabas at tumungo sa DOJ. Mismong si Secretary Remulla ang sumama sa kanya para i-validate ang kanyang salaysay. Malaking tulong daw ito para malaman kung sino ang pwedeng ipasok sa Witness Protection Program. At nitong hapon, binalik ulit si Alcantara dito sa Senado. Natuklasan din daw ng Anti-Money Laundering Council na 36 ang bank accounts ni Hernandez. Umaabot daw sa 597 million pesos ang kabuuang transaction sa mga account na yan ayon kay Senator Raffy Tulfo. Paano ma-justify na magkaroon ka ng 36 bank accounts? So yung mga pumapasok na milyones at one time, paano ma-justify doon sa bangko? Hindi ko rin po alam, Your Honor. Basta pinapayagan naman po ng mag-deposit po. Inirekomenda ng National Bureau of Investigation ang pagkasampa ng reklamo laban kina Alcantara, Senators Villanueva at Estrada, Congressman Zaldico at dating Congresswoman Cahayon Uy. Posible silang maharap sa mga kasong indirect bribery at malversation of public funds. Bailable ang mga kasong yan. Inanunsyo rin ni Justice Secretary Boying Remulla na pina-freeze na umano ng Anti-Money Laundering Council ang kanilang bank accounts. Pero wala pang kumpirmasyon ng AMLAC kung naglabas na sila ng freeze order. Sa Huwebes, itutuloy ang pagdinig ng Senate Ribbon Committee sa flood control projects. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Umalma si Senador Jinggoy Estrada sa patama umano sa kanya ni Senator Kiko Pangilinan sa pagdinig ng Senado. Walang pinangalanan si Pangilinan pero tinamaan si Estrada nang banggitin niya ang PDAF scam. Git ni Senador Kiko, walang personalan at wala raw siyang pinatatamaan. Welta naman ni Senator Jinggoy, hindi niya raw hahayaan ang mga maling paratang laban sa kanya. Kung yung
Napoles cases, nauwi dun sa halip na absuelto, kulong. Baka hindi na nangyari itong mas malaking kurakot. Sino ba pinatatamaan mo? You're a lawyer. I'm not. You shouldn't be talking that way. Are you questioning the decision of the court acquitting this representation? Samantala, pumalag naman sina Senador Joel Villanueva at Congressman Zaldi Co na idinawit ni Engineer Henry Alcantara na kumukubra umano ng kickback sa mga proyekto sa Bulacan. Git ni Villanueva, wala siyang itinatago at handa siyang magpaimbestiga. Mentioned my name. Operative word. Mentioned. Mr. President, ano po ba ito? Masabi lang po yung pangalan natin at idadawit po tayo sa flood control issue kahit ang mismong testigo na ang nagsabi po na wala po akong alam. Mema lang, may masabi. I am ready, Mr. President, and my office is ready to be investigated, that the truth may come out. Itinanggi rin ni dating Senador Bong Revilla ang mga akusasyon ni Alcantara. Wala raw siyang kinalaman sa kahit anong paratang sa kanya. Ayon naman kay Co, walang katotohanan at masihan ang paratang laban sa kanya. Handa raw siyang magsalita sa tamang lugar at sa tamang panahon. Sa ibang balita, tumaob ang isang bangkang pangisda sa kasagsagan ng pananalasa ng super bagyong Nando sa Cagayan. 3 ang patay habang 4 ang nawawala. Live mula sa Santa Ana, Cagayan, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, anong update sa paghahanap sa mga nawawala? Cheryl, patuloy pa rin ang paghahanap sa mga tripulanteng nawawala matapos kung tumuob ang isang fishing vessel dito sa bayan ng Santa Ana sa Cagayan. Nangyari ang insidente sa kasagsagan ng pananalasa ng Super Typhoon Nando kahapon. Sa drone video ng News 5, makikita ang fishing vessel na ito habang nasa gitna ng dagat na sakop ng Santa Ana, Cagayan. Lubog ang kalahati ng fishing bangka Jobens na may lulang 13 tripulante kahapon. Ito ang bangkang tumuob sa kasagsagan ng pananalasa ng Super Typhoon Nando kahapon ng umaga. Sa lakas ng hangin at alon po natin, yun po ang nag-turn out sa kanila na tumaob po dito sa area. Na outbalance po yung bangka nila. Then hindi na po naagapan ng mga crew po natin. Isa pang fishing vessel naman ang nakalapit sa lumubog na bangka para mailigtas sa mga mangingisda. Ito yung bangkang nakapagligtas dun sa mga tripulante. Kung tutusin, nasa 100 metro lamang ang layo nito mula sa tumuob na bangka. Pero dahil sa sobrang lakas ng alon at hangin ng mga oras na yon, nahirapan din sila kaagad makalapit. Binutas ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang bangka kung saan nila na-rescue ang ilang natrap na tripulante. Puro langis ang itsura ng mga nakaligtas matapos makuha sa loob ng engine room. Dito rin nila na-recover ang ilang bangkay. Natrap na rin sila ng walang akulam ng hangin. Sa mga oil din siguro nakainom sila. Sa huling tala, 3 na ang na-recover na bangkay habang 4 pa ang nawawala at 6 naman na nakaligtas. Kabilang sa na-rescue ang tripulanting si Eric na maswerteng napadpad sa katig ng barko. Meron po ako nakapitan na lubid. Hindi na po ako bumita doon. Halos ay mahigit 3 oras kami nakahawak daan sa bangka. Cheryl, nakakita ulit ngayong gabi ng isa pang bangkay mula sa mga nawawalang mangingisda dito nga sa tumuob na fishing vessel. Ibig sabihin, 4 na ang updated na final ng mga nasawi habang 3 pa ang patuloy na hinahanap at kahit ngayong gabi, magtutuloy-tuloy pa rin daw ang paghahanap ng mga rescuers. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Susunod, Yolo Pascual, makakakwentuhan natin live sa premiere night ng The Ride. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline.
Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, nagbabalik sa big screen si Piolo Pascual para sa pelikulang The Ride, produced by Spring Films, Cornerstone Studios at MQuest Ventures. Kasama rin po sa pelikula si Kyle Echari. At live mula po sa Quezon City sa kanilang premiere night, nasa frontline na balitang yan, si MJ Marfori. MJ? Ay! Oh my God! Jervy, eto na! Oh my God! Kaya pa ka tinititigan dito habang naka-standby, naiiyak na ako. Pero syempre lahat kami ganito, collective kilig ang nararamdaman natin ngayon para sa premiere night ng The Ride with the one and only Piolo Pascual and Kyle Echari. But guys, okay, action thriller po ito. Okay na tayo. Kasi kasi ni-leather ko rin sila. Syempre, kailangan in tune tayo dito sa Cornerstone Media Quest na pelikula nito at Spring Films. At syempre, unang tanong, how is this so relevant with what's happening today, Papa P? I think it's relevant. It's not really dated because at the end of the day, it's a story of a father and son that had a falling out and all the misgivings in life. So maraming mga pagkakamali, maraming kailangan baguhin, maraming kailangan ma-realize. So it's very timely, not just now, pero for every family, for every relationship, kailangan nilang pagdaanan yung mga ganong conflict sa buhay nila to be able to choose kung ano ba talaga yung dapat. Siyempre, choose mo yung tama. So this is a reflection. Sobrang bumilib daw sa'yo si Papa P dito because you went through some hardships while you filmed this a while back. Yes, this is, for those who don't know, 2 years in the making po itong The Ride. At sa mga hindi din po nakakaalam, I wasn't going through something, pero my sister was going through a battle of cancer throughout the whole film process. So marami kang makikitang emosyon na medyo organic po talaga, lalo na sa medyo padulo na. But I'm happy that we're finally able to show the world this film. It's been 2 years. Show the world, di ba? Di ba? Malay mo naman, di ba? 2 years in the making, but it's really close to my heart, kung alam nyo lang. You know what good news we have is because I know meron to mga promo sa ticket prices. Sama ba, Papa P? Yes, we have reduced prices, of course. This is showing exclusively at SM Cinemas. We have more than 80 malls around the Philippines, and we had a deal with SM, of course, para maka-accommodate, para ma-afford ng iba. We reduced the prices starting tomorrow. So don't miss it because it's only in theaters for a short time. I love it. Please do invite everyone again dahil bukas ito show eh. Yes. Guys, please watch The Ride. Please watch The Ride. It's coming out tomorrow. Napakagandang pelikula. I mean, take it from us. Magugustuhan po ninyo. Sana tangkilikin natin at pagkalat natin ang sariling atin, pelikulang Pilipino. Thank you so much, guys. Thank you. At yun muna yung latest mula rito sa Quezon City. Jervy! Marami pong salamat, MJ Marfori. At yan nga pong ating mga showbiz update ngayong Martes. See you tomorrow, mga kapatid. Ako po, si Jervy Wright. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.